Wow, wow, support Bonifacio sa Taguig kasama ang inventor ng automatic tubig machine, ATM. Maraming salamat, Maring B. Magandang umaga sa inyo dyan. Narito na naman po ang inyong Wow Wow Winnie. Hello! Beautiful people of the Philippines. Mabuhay sa maganda at masayang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maging mga nanonood po sa ibang bansa sa pamamagitan po ng The Filipino Channel. Ito po ang inyong lingkod, Winnie Cordero, live and alive dito po sa Sampaloc Street, Barangay Signal, Taguig, Metro Manila. At katulad na po na nabanggit ng ating si Maring Bernadette Sembrano, abay magandang negosyo itong naisip ng ating kaibigan. At talaga naman makakapamatid uhaw, isang ATM na hindi tubig, na hindi pera lumalabas. Ako na, sumablay na ako doon. Hindi pera lumalabas, kundi tubig. Yan ang ating automatic tubig machine. At ito nga po ay gawa mismo ni Ted Bergado. Magandang umaga sa inyo, Sir Ted. Magandang umaga sa iyo, Winnie, sa mga nasa studio at ang ating mga televiewer. Naku, kakaiba ho itong negosyo ninyo, Sir Ted, ATM as in automatic tubig machine. Ano bang inspirasyon ang dumapo sa inyong katawan at nakaisip kayo ng ganitong klaseng konsepto? Oo nga, Winnie, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at binigyan tayo ng ganitong talino. At pinag-isip-isip ko ito nga para makatulong tayo sa masa lalo na. Ay, very good. Mapamura natin ng tubig, affordable and importante sa mga health concern natin. Ayan. Bago ho tayo dumako sa iba pa mga detalye, mga kaibigan, mas magandang at ipaliwanag muna sa atin ni Sir Ted kung paano ito gumagana. Okay? So, ganito po ba yung unang-una nating ATM? Ito mga klase-klase ito ng modelo na available sa atin hanggang doon. Ito mula dito pang restaurant ito. Ito pang restaurant. Pang restaurant, so, canteen. Dito, merong parang vendo ito, no? Oo. Kasi di ba ngayon, Winnie, pagka bumili ka sa restaurant, parang ang i-offer sa'yo ngayon yung bottled na, Bote-bote. which is 12 pesos and 10 pesos. Samantalang dito, pwede na silang humulog na muna ng piso lang, makakainom na siya after na kumain siya. Piso lamang Piso. inuhulog dito, Oo. pagkatapos pwede na siya makain. Pwede na makainom Dahil siya. naman kalaki ho yung piso, baka ganyan lamang kaliit. Hindi, depende sa Isang may-ari baso, kung naisisit ito, Winnie. Depende kung gaano niya karami gustong palabasin. Very good. Basta piso-piso lamang. Piso lamang, Okay. oo. So over the years, eto naman ho, anong klase ng mga vendo ito? Ito naman, depende naman sa paglalagyan na space. Kung medyo maliit ang space, isisiksik ito sa lugar na hindi na ito binabantayan. Halimbawa sa palengke o sa isang grocery store, pwede niyang isingit ito. Okay. At kung So paano ho ito gumagana? bubuksan lang yan, huhulog din siya ng pera. Magkano? Piso rin. Doon. Piso rin, Tapos, oo. lalabas dito yung Lalabas tubig. na yung tubig dyan. Very good. So, kailangan may aparador para hindi maalikabok kanyang loob. Oo, tama, ganyan. At ito naman yung klase ng vendo na ito. Parang naman bote-bote ho yata lumalabas. Gallons at saka bottle, cold water din. So ito ginagamit namin to sa mga schools na maraming volume ng mga student na umiinom. Okay. So, mas maraming tubig ang lumalabas. Yung lumalabas pareho lang pero marami ang pwedeng i-store dito na cold water. Good. So, tigpipiso rin naman po. Piso rin. Ayan, tapos ganito rin ang nangyayari. Ito naman, merong ibang klase ng ginagawa, function. Ito, Winnie, kung sa medyo nagtitipid din yung mga bumibili, pwede natin dito kukuha lang sila ng plastic, ganon. Dudukot lang sila dyan. Tapos may straw. Para na silang naka-Sprite soft drinks niyan. Ayan. Buhulog sila dito ng Piso. So, may lalabas yan later on. Lalabas yung tubig. Asan na yung tubig natin? Naku, hindi tinanggap yung piso. Nakaset ng 2 pesos ito. Nakaset ng 2 pesos. Kasi pwede rin gawin natin ganun, Winnie, yung piso or 2 piso. Okay. Depende sa gusto Depende ng sa gusto. may-ari. Oo. So, ito naman, medyo mas makakatipid kasi hindi plastic kapag ginagamit, kundi plastic at straw Plastic lamang. as straw. Very Kung gusto nila ng glass, mayroon din yan available, pero minsan nauubos yan. Kaya yung Plastic at na lang straw, very, available. very much convenient para sa kanila. At dito naman sa mga banda rito, ito yung medyo modelo na ho yata ito. Sir? Medyo ini-improve natin. Na-improve. Pang restaurant at canteens din yan. Pwede rin ho magtayo ng water station. Yung malaki, pagkamalakihan. Pag malakihan, pwede yan Usually na. ba, sir, magkano
magkano ang tawag doon, kapital na kinakailangan ko kung gusto kong magtayo ng ATM? Oh, so mula doon, nag-ranging 120,000 hanggang 500,000 pesos, pwede naman makapagtayo ng ganito. Depende sa setup. Depende sa yung setup. 150,000 ko po ba kasama na itong signage na to? Kasama na yan. At magkano naman ho, kailan ko naman ho mababawi yung 150,000 ko? Madali lang yun, depende din sa lugar. Pero ang 1 year and a half, bawi na nila. Depende sa investment. Kung itong maliliit na ito, less than Less than a year. 3 months or 4 months. Tapos saan ako, magkakano ho ang refill ng tubig ko? Saan ho ako kukuha ng tubig? Sa inyo din po ba o sa kahit na si Kung yung binili mo ay yung may process, yung water station, may refill, may process na yon. Itong mga ito, susupplyan ito ng ATM. Ay, Aha. very good. Okay, mamaya mga kaibigan, tingnan natin ang proseso ng tubig na ginagawa ni Sir Ted sa loob ng kanyang water station at yung pwede nyo pang gawing negosyo sa pamamagitan ng tubig. Sir, baka pwede hong i-plug ho muna natin kung saan kayo makukontak para sa mga interested natin Sige. televiewers. Salamat, Winnie. Kung yung mga interested na televiewers natin, pwede tayong tumawag sa 837-0103 at ang cellphone natin ay 0920-503-8102. At mayroon tayong mga office sa Cebu at sa Bicol Region. Very good. Babalik tayo mga kaibigan. Kasama pa rin natin si Sir Ted sa mas marami pang pag-uusapan tungkol sa pinakabago, very innovative tawag na supply ng tubig pang negosyo, ang automatic tubig machine or yung ATM. Balik po muna tayo sa studio.